kaibigan natin sa YouTube, si SAJ Idol, SAJ Sound. Hello po. Salamat sa pagpasyal Thank you, sa sir. ating Thank you. maliit na shop. Ah, Nagpa condition ng kanyang car amplifier MRB 1907. Welcome to my channel mga kaibigan, at isang car amplifier ang ating gagawin ngayon. So dinala sa atin ito ng ating kaibigan dito sa YouTube na si SAJ Sound. Yun yung kanyang channel. Bali ang gusto niyang mangyari dito ay erekta na lang yung switch. So pag ginagalaw kasi yung switch, gumaganda siya o lumalakas. So distorted ang tunog na kino-complain dito. So pag ginagalaw yung switch, lumalakas siya o gumaganda yung tunog. So bago tayo magrekta mga kaibigan dito sa switch, yun kasi ang gusto nga mangyari dito, erekta na lang yung switch. I-check rin natin ibang pyesa, lalo na itong volume control. Ito kasi madalas yung nag-change value, kaya humihina or nagiging distorted yung sound. So minsan kasi akala natin ay yung switch. So check muna natin yung mga yan. Nag-stable yung tunog niya pag nagkakaroon ng contact. Kaya pag binitawan, wala. So mga kaibigan, madalas na na-observe ko dito sa ganitong mga amplifier, napapagkamala na yung switch ang nagkakaproblema or naglulus. So ang nakikita ko dito madalas na nagiging problema niya ay yung volume control. So minsan kasi lalakas at hihina yan. Ang akala ng ating mga customer ay yung switch. So madalas ginagalaw nila yung switch. So siyempre pipihit nila yan dyan, or kada sliding switch kasi yan. So natural masira yan or mag-lose connection. Pero ang totoo dyan mga kaibigan, yung mga volume control ang may problema dyan madalas. So siyempre ang akala ay switch, lalo na yung ating mga customer, nasisira siya kasi yun ang madalas na papagdiskitahan na i-slide siya or galawin. Natural pag ginagalaw yan, lumalakas yan dahil nagko-contact pa rin siya. Pero ang talagang nakikita namin dito madalas ay yung volume control. So kakalasin muna natin siguro itong board mga kaibigan. Tapos i-check natin yung kanyang mga switch at yung volume control o yung mga tone control niya mga kaibigan. So bali 5 piraso lang naman siya. So makikita natin dito kung bakit nasabi natin na madalas yung mga control yung nagiging problema nito. So makikita natin kung paano natin i-test. Ito naman rin. Ay ikaw, ako lang dito. So medyo marami lang siyang tornilyo na tatanggalin mga kaibigan. So bali ang kailangan lang natin tandaan dito yung kung saan nakalagay. May mga grounding kasi siya mga kaibigan. Skip muna tayo. Tanggalin, pag natanggalan natin yung board. Yan, tatanggalin. So mga kaibigan, yung ating T-Pix na switch ng X12.
Tanggalin natin yung tornilyo. Sama mo kayo mukha ko, pre. Kunti sa mukha. Baba. Ayan. Ay, ito pala yung hininang niya. Yun, oh. Tanggal niya pala to. Sinabi niya kasi tinanggal niya to. So, naghinang na pala siya dito. Ayan. Ayan. So, nag-jump siya dito. Tanggalin natin ito. Tanggalin na lang natin. May stick glue na. Lilinisin muna natin. So, tatanggalin natin lahat dito yung switch. Bali tatlo yan, 3 piraso. At yung kanyang volume control at yung tone control para matest natin. Ito yung dito. Ito ba? Ito nito. Takpo lang pala ito para hindi na yun. Ay, meron ka na hinang? Dalawa ka pala yun. So, isa lang ang maganda rito sa ganitong klaseng car amplifier. Hindi siya double-sided ang pagkakahinang. So, madali siyang magpalit ng parts kung sakasakali. Pag double-sided kasi yung board niya, kailangan maganda yung panghinang mo. Kasi kailangan matanggal yung hinang dito sa ilalim at doon sa kabilang side o yun sa ibabaw. So sa pagbabalik ng hinang o pag-solder niya dapat maganda rin. So yun ang kailangan pag double-sided ang board ng isang amplifier. Ayo. Nakaharang kayo? Ay, nakaharang kayo. Nakaharang pala yun. Mga kaibigan. So natanggal natin yung switch niya, 3 piraso yan, at yung tone control, yung mga control niya mga kaibigan. Bali itetest lang natin yan. So ginagawa natin yung pagtest ng mga control niya o yung mga volume control para malaman natin kung nag-change value na siya or nag-o-open na. Test natin yung kanina. Ano yung value? Sira na rin siya. Tulad dito ang dawa. Yan sa 1K. Yan, wala na siya na reading. Dito meron. Wala na rin, oh. 1K. Yung isa meron pa ito. Ito meron pa, oh.
So magpapalit lang tayo ng volume control 100k. So tatlong 100k. Tatlong 100k, 1, 2. Saka dalawang 20k. So papalitan na natin ng bago. Mura lang naman yan. Yan, ito yan. Ito yan mga kaibigan. Papalitan natin itong 100k stereo. So tatlo. So dito sa 20k. Nilinis na lang natin. Samarin natin yung short ng iba. So itong switch siguro dito, nilinis na lang natin. Kung talagang sasablay siya, siguro doon na lang natin siya i-short. So i-fix. So pag i-fix, iahang na lang natin yung isang pins niya. Halimbawa dito, i-short natin. So gano'n na lang. So dito na mga kaibigan, ni-repair natin yung switch nya. So kung hindi kasi ma-repair yung ibang switch dito, ayun ang ating i-rekta. So bihira kasi yung mga switch na ganito. So iba-iba pati yung itsura nya o yung size. So sa pagmamounting, mahirap pag hindi yung original na switch o hindi kasukat yung switch ang ilalagay. So since mahirap maghanap ng ganitong switch, subukan lang natin linisin. So kung medyo wala siyang contact o sumasablay na yung kanyang contact, doon tayo mag pipix o ipipix na lang natin, short na lang natin yung pins na kailangan natin. Ayan lang mga kaibigan, ganun ginagawa natin. Lilinisin natin yan. Linisin natin itong dalawa. Bali tatlo. Tsaka volume control. Tsaka yung mga volume control. So ganun lang mga kaibigan, ibabalik lang natin ito. Hindi natin ipakikita yung paano natin hinihinang o ibinalik yung mga pyesa. Dito na tayo sa pagtitest. Okay na tayo dito mga kaibigan. Sana nakapagbigay ako ng konting idea. Maraming salamat sa panonood at balik na lang at pa-subscribe ang ating maliit na channel. Maraming salamat mga kaibigan.